Hello po mga Lods at welcome back po dito sa MPPT Solar Controller. So ito na po yung sinasabi natin na back controller converter na naka-step down po ang gamit natin. So unboxing tayo para mas lalo pong makita itong bagong charge controller natin. So kung makita mo wala pong pangalan po ang isang MPPT, Solar Charge Controller. Yan na po ang makita sa tagiliran. So, bubuksan na natin. So, meron pong manual. Napakalit po sa manual. Kaya, sasabihin ko na lang po dito kasi napakalit. Tapos, naka-unsource tayo. So, yan po ang manual. O, yan ang mga diagram. So, mabuti na lang mga lods kasi naka-English po ito. So, ang nakalagay po doon, naka-Chinese. So, akala ko Chinese. So, okay naman to naka-English. So, pwede nyo nang basahin ito. Tapos, may kalaki po siya dito na fuse protection. Naka 30 ampere ang protection dito po mga lods. Kasi, yun ang ginagamit. Pag nasira po ito, may dalawa pong nilalagay po nilang extra sa fuse type dito mga lods. Tapos, bubuksan na natin. Yan. O, yan po mga lods. So ito yung sinasabi natin na back converter step down ang gamit. Naka pure MPPT charge controller. So dito po makikita nyo, yan, tagiliran, yan, sa harapan. Tapos ang maganda po dito sa charge controller natin mga lods, ito po naka stainless. So hindi po siya kakalawangin kasi ginamitan ko ito ng magnet. Pero hindi naman nag-magnet, so okay po ito. Tapos ang maganda dito sa charge controller, mayroon po siyang blower dito sa harapan. So ang blower hindi palabas, kundi paloob ang blower. So dito sa ilalim po lalabas yung mainit. Tapos ang maganda po dito sa charge controller natin, mayroon po siyang lalagyan po dito na USB. Makita ba? USB. Ang mga Elizoy, wala pong USB na nakalagay. Pati rin ang Samdon controller na charge controller, wala pong USB. Ito, meron pong makikita mo dito sa tagiliran. Magagamit pang karga o charge mo sa cellphone. Tapos, dito po sa tagiliran, makikita mo yung green. So, dito po nakalagay yung protection sa overcurrent protection. Ito yung nakalagay doon na itong pinalakip nila mga lod. Ito, kapag nagsobra sa gamit, sa 25 ampere lang kasi ang maximum dito, pwedeng mabasted. Ito yung protection na papalitan ng natin dito. So yan, napaka-basic. Tapos dalawa lang ang setting nakalagay dito na may positive, negative. So ilan ba ang watts na kayang gamitin dito sa charge controller natin? Ito po, ang sealer na nakita ko, ang pangalan niya, Roxby po ang nakalagay doon sa sealer. So sa iba, maraming nagbibinta doon sa online. Napakamahal mga lods. Umabot sa 2,000. Pero ito, nasa 1,200 lang. Napakamura po. Kasi naka-pure PPT naman siya. Tapos, ano pa ang meron dito sa charge controller natin? So, ang charge controller mga lods, so, ilalagay ko na lang dito. Kasi wala namang maliit po ito. Mahirapan tayo. So, ang charge controller na ganito na Roix B, ang nag-sealer po, ay pwedeng gamitin ito sa 12 volts at saka sa 24 volts. Ang nakalagay sa manual po dito, kasi paiba-iba, nag-search pa ako dito, paiba-iba. Pero kang Roix by na inilagay niya, aabot sa 375 watts solar panel ang magagamit mo sa 12 volts. Dito naman sa 24 volts, aabot po sa 720. Yun ang inilagay niya doon. Pero sa actual ginamit ko, umabot po ang gamit natin sa 400 watts po. Kayang-kaya. Possible, kaya ito sa 800 watts. Kung sa 24 volts mo gagamitin. Kasi ang maximum sinabi sa manual is 25 ampere po ang IMP kung papasok dito sa charge controller. Tapos, ang gamit natin na solar panel is naka 200 watts tayo mga lods. Yan, 200 watts. Sa 200 watts na gamit natin, Majinko man o yung isang brand na Qualcomm, alimutan ko na, Qualcomm, na ang IMP po sa 200 IMP ay makakuha tayo dyan ng
10 ampere, 10.2 ampere. Kaya kapag full maximum power ang current o malakas ang sikat ng araw, so kahit dalawa ang gagamitin mo dito na naka-series, dalawang 200 o 200 watts na solar panel, tapos 10.2, so magiging 20. Uy, hindi na. Ito na lang. So 20.4. So pasok po ito kasi 25 ang maximum niya dito sa inilagay nila na protection. Kaya nagamit ko, umabot sa 20. So kayang-kaya po mga lods. Tapos hindi po siya madaling uminit kasi may blower. Ang init niya, kaya niyang i-maintain ang init na ginamitan ko siya ng 400 watts na series connection. Tapos may nakalimutan pa akong sabihin pala dito mga lods. So ang input mo dito ay kaya po ang 18 volts hanggang 80 volts. So napakaganda po sa input voltage. Yung i-connect mo ang solar panel, kaya sa 18 volts hanggang 80 volts po mga lods. Kadalasan po sa ginagamit dito sa katulad sa Elijoy, hanggang 17 volts to 55 volts. Pero ito, grabe mga lods, 18 to 80 volts. Kaya ibig sabihin, kahit apat na connection na series, na bawat, sabihin natin 100 watts ginamit mo, pwede kang gumamit ng apat. Kasi yun ang maximum na gagamitin natin para umabot ka sa 20 ampere, pasok yun. Kasi bawat sa 100 watts po na solar panel ay mayroon pong 5.5 ampere IMP po. So hindi naman ganun ang full talaga. Kaya pwede yun, pasok yun sa 20 ampere. Pwede mong i-series ang apat na solar panel. Depende po sa inyo kung gusto nyong iparallel. Pero yan, kaya po ang apat na solar panel na nakaseries. Yun ang maganda kasi mataas po ang input voltage dito sa sinasabi natin na back controller converter. Paano ba itatapping ito? Para pakita na lang natin sa mga kalods. So dito po mga lods, pakita mo, kitang-kita naman yung sign na nakalagay solar panel. Tapos yung battery. Tapos yung supply sa 12 volts kung gagamit ka ng 12 volts na ilaw. So wala kang gagawin, bubuksan mo, ilalagay mo lang sa terminal dyan mga lods. O yan, napaka-basic pag tapping, hindi ka malilito. Tapos may polarity nakalagay, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Napakadali. So paano siya, ilalagay na lang natin ang basic connection. So katulad dito, sabihin natin ito yung kuha natin, pure MPPT. Siyempre, napaka-basic mga lods, solar panel. Kung ito yung solar panel mo, yan, nakakunik lang, nakaganyan mga lods. Oh. Yan ang solar panel. Dito sa unahan. Tapos yung sunod, dito, ay para po yun sa battery. So napakadali. Yan ang battery. Tapos, dito naman sa baba, kung gagamit ka ng 12 volts na ilaw dito mga lods, yan, 12 volts. Yun lang ang pagtapping. Pero lagi mong tandaan yung polarity. Kung ano yung tapping dito na positive, negative, ganun rin dito. Baliktad. Dito yung positive, dito yung negative. Kasi dito yung unahan ang positive. Tapos to negative. So yun mga lods, ang pinaka-basic na tapping sa single. So kung sabihin na lang natin, apat na naka-series connection. So isama natin para basic makita sa mga kalods natin. So sabihin natin, bawat isa ay mayroon po itong 100 watts mga lods. So i-series mo lang. Ito yung positive. Ito naman ang negative. So ganun lang ang connection mga lods. Sa basic connection. Oh yan. Oh. Ganun na po. Kung apat ang solar panel mo, i-series mo, kayang-kaya yon sa solar charge controller natin na ROXB po ang sealer natin dyan. So ROXB na lang itawag natin. So ganun lang ang connection. Positive, negative, positive dito, negative, positive, negative, positive, negative. O yan mga lods. So, ang ROXB po ay meron pong pure MPPT 98% po. Charging efficiency. Yun ang maganda. Competent po ito sa mga Elijoy at saka sa Samdon. Walang pong pinagkaiba. Tapos, meron siyang tinatawag na multiple safety protection. So, number 1, meron po siyang
overcharge protection. O yun ang maganda. Kasi meron siyang protection. Sa HBD mga lods, sa high voltage disconnect, meron 0xB. Pangalawa, meron siyang overcurrent protection. So makikita mo itong green dito, yun ang protection. Pag nag-exist ka doon sa taas, na 25, lampasin mo, mayroon tayong protection doon mga lods. Pangatlo, meron siyang reverse current protection. In case po nabaliktad, meron protection. Hindi po siya basta masira. Siyempre, meron din siyang short circuit protection kung magka-connection ang dalawang linya mga lods. Tapos, meron siyang temperature protection. So, kahit meron po siyang blower, pag nasobrahan naman sa init talaga na hindi kakaya sa blower, automatic lang po siyang magsa-shut off. Kung aabot, lalampas po siya sa 60 Celsius. Ang blower po sa ROXB natin, kapag lumagpas daw sa 38 Celsius, iikot po ang blower natin dito mga lods. Pag bumaba naman daw sa 32 Celsius, kusa ring mag-stop. So, yun ang maganda. Nakakatipid tayo doon sa baterya. Tapos, ang battery na pwede mong gamitin, lahat po ng klaseng battery, pwede mong gamitin. Mag-lead acid ka, gel battery, AGM, lithium battery, o kaya yung LiPo4 battery. Pwede dito mga lods. Sa solar panel, kahit magamit ka ng 50 watts, gamit ka ng 200 watts, 400 watts, basta ang maximum na kaya dito, 400 watts. Kung mag 24 volts ka, kayang-kaya dito siguro 800 mga lods kasi 24 volts. Kung mag 24 volts ka sa gamit. Sa iba, sa Ilijoy, hanggang limit lang sila kung ano yung nakalagay na 600 watts. 600 watts lang. Wala silang sinasabi na mag 24 ka, tataas. Pero ito, meron sa manual nakalagay. Pag gumamit ka ng 24 volts na battery, tataas din ang solar panel na magagamit mo dito mga lods. Ang bigat po dito sa ROXB charge controller natin ay nasa 260 grams lang mga lods. Tapos, mas maganda siguro kung buksan natin ito sa loob. Para na may idea po ang mga kalodin natin. So, ano yung nasa loob? So, buksan natin ito para may idea. So, na-screw po dito dalawa. At saka may screw rin dito dalawa. So, bubuksan na lang natin ito mga lods. Kasi minsan hindi tayo mas maganda siguro pag makita natin itong nasa loob. So, bubuksan na natin mga lods. Ano itong laman sa loob? Oh, yan. Kita ba? So, yan po. So, ito, tatanggalin muna natin ito dito sa kabila. Yung screw, yung connection. Okay, yan. Natanggal na natin mga lods. Oh, yan lang po ang laman mga lods. Kung makita nyo, ang laman sa ROXB mga lods. Okay, marami po siyang laman sa loob. Kung makita naman, may mga kapasitor. Meron naman siyang toroidal po dito sa harapan. So dito nakaharap yung blower para hindi ito uminit ng maigi mga lods. Tapos yung blower, makita mo sa likod. Diyan. Diyan sa ilalim, lalabas po dito ang blower sa hangin po mga lods. Ang maganda dito, ito, naka-steel. Hindi ko alam kung aluminum o... Pero ito, ginamit ako ng magnet. Hindi naman dumikit yung magnet dito mga lods. So, may cover pong nakaganyan. Sa manual po, sa manual at doon po sa online na nakita ko, mayroon pong push button switch dito sa loob. Pero ito, nakita ko wala pong nilagyan na push button switch. Pero nag-search po ako, nasa 20 ampere lang po yun. So, pabor ito. Kasi ang nakalagay po sa manual dito, nakalagay sa manual, 25. Kita ba? Naka 25. Ito yung bago. Yung nakita ko na luma, 20 ampere lang ang nakalagay dito. Tapos, naka-Chinese ang mga liter, pagkalitra. Pero ito, naka-English po ito mga lods kung gusto mong basahin. So, medyo advantage itong nabili natin. Pero, wala siyang, dito mga lods, yung push button switch. So, walang problema yung push button switch kasi kapag i-shut off mo ang breaker mo dito, so para ka rin nag-shut off o nag-restart kapag i-off mo itong charge controller natin mga lods. So, ngayon ang gagawin natin, paano ba siya isi-setting? Ito yung bus advantage na naman po mga lods. Kasi sa Ilijoy, hindi pwedeng battery ang gamitin, kung hindi yung solar panel para mag-energize ang isang Ilijoy. Pero itong ROXB natin,
kayang mag-andar sa battery at kaya rin mag-andar sa solar panel. Yun ang unang naka-advantage po dito mga lods. So ang gagawin natin, pwede tayong sumubok ng battery. Compare sa Elejoy, hindi ka pwedeng battery. Kailangan idaan mo muna sa solar panel para mag-energize. Pero ito, pwedeng mag-energize sa battery. At pwede rin mag-energize sa solar panel. Pero yung main niya dito mga lods ay dapat itapin mo sa solar panel para siya mag-energize. Pero nakita ko, pwede rin namang mag-energize na gamit ang battery. So, ang gagawin natin, susubukan natin sa battery kung tutubang gumagana siya na battery lang ang gagamitin. Dito po yung battery natin kasi nga pwede siyang gumana na kahit battery. So mas maganda kasi ipakita natin kung paano isetting ang ROXB natin mga lods. So gagawin natin, napakadali. Unahin natin i-connect muna dito. So nakalagay dyan ang battery na sa center, positive, negative. Buksan mo lang. O yan. So, dito sa center. Tapos, itong wire, tingnan mo lang polarity, malod, positive, negative. Dapat tama ang pagka-connection. So, unahin natin dito sa positive. Okay. Tapping na natin. Positive, negative. Nasa center po. Makita naman ang logo sa battery. Tapos, i-connect na natin. So, ito yung positive. Dito yung negative. Ito maliit. Ang ES dito, nasa 5 ES lang po ito ang battery. Tapos sira po ito. Pero okay pa naman ang voltahe. So pwede pang demo natin. So positive. Dito natin ilagay ang positive. Dito naman ang negative. O yan, gumana na mga lods. So kung makikita nyo dito mga lods, may tatlo pong pabago-bago. Makikita nyo. So yung makita nyo na P dito, yan po ay power. Dito sa ROXB natin, makikita mo ang harvest sa power, kung ilan ang pwedeng gamitin sa appliances. Tapos, dito naman sa next is U. Ang U yan, ibig sabihin yan, voltage po yung U o B yan. Kaya lang naka-U nakalagay. Makikita mo ang voltage sa battery. Tapos yung E, yun ang ampere mga lods. Tapos, pwede kang mag-push button din dito. Kung gusto mong makita agad, pundutin mo lang ito. Yan, voltage. Yan, ampere. Yan, power. Kung hayaan mo mga lods, every 3 seconds, pabago-bago. Ampere, power, voltahe. So, paikot-ikot lang. Ito yung maganda. Kasi makikita mo dito mga lods, ang indicator. Tapos, sa setting na tayo. Paano i-setting? So, mayroon tatlong setting po na dapat mong malaman dito mga lods. Pero napakadali na namang i-setting dito. Yung unang pagsisetting, yung charge voltage na ipapasok sa battery. So kung naka lead acid o gel type battery ang gamit mo, ang nakalagay po sa manual, pakita ko na lang sa manual, medyo malaki naman doon sa manual. Okay, pakita natin, kikita naman, ilapit pa natin. Okay. So ang nakalagay po sa manual, lead acid, ang voltage supply ay 14.4 ang nakalagay. Pero pag LiPo4 gamit mo, 14.6 ang nakalagay dito mga lods. Pero ito, nakita ko sa pag-setting. Kapag ilagay mo sa 14.4, ito yung protection mo lods sa HBD. Kapag niset mo sa 14.4, hindi na tataas ang voltahe. So kapareha lang siya sa Elejoy. Kaya kung lead acid ang gamit mo, isetting mo na lang sa 13.8. Yun ang standby o float voltage para hindi po mag-overcharge. Kasi kung susundin mo itong 14.4, mabuti lang ito kapag bago ang battery mo, kailangan mong pabutin mo sa 14.4 kung naka-lead acid o gel type battery. Pero pag umabot na sila doon mga loads, dapat sa standby load ka na lang. Yung sinasabi nilang float voltage para safe po ang battery mo. Hindi mo palaging naka-full charge palagi ang battery. Dapat sa float o standby use. So ang setting mo, kung lead acid ka, gel type, PGM, iset mo sa 13.8 para hindi po ma-overcharge. Yun ang protection niya mga load doon sa sinasabi natin na overcharge protection. So para makita paano, pipindutin mo mga loads ang positive at saka negative sabay-sabay. So pindot dito at saka dito. So in 3 seconds mga loads o 3 seconds. O yan, nagsiyo po siya. Yan, ang pinaka-maximum
ay pwede mong taasan. Pero nasa manual, wag kang basta magpataas. Baka masira po. Mag-over voltage. So, sinabi doon is 14. Yan, setting mo lang. 14.4 kung lead acid. Pero kung safety po, napakaganda, doon ka na lang sa 13.8. Pagdating sa 13.8 po sa battery mo, hindi po ma-overcharge. Yun ang maganda po dito. Pero kung gusto mong isetting sa 14.4, depende po sa inyo. Pero mas safe po kung naka 13.8. Tapos, o yan, bumalik, wala, balik tayo. Long press natin muli. Positive, negative, long press. Yan. Pero kung gel type ang gamit mo, o LiPo4 ang gamit mo, ang LiPo4 na battery ay 14.6 mga lods. Yan. Pero para safety po at hindi mag-overload protection, pwede mo lang ilagay sa 14 volts para hindi po sagad. Kapag galing sa full charge na ang battery mo, dito na po ang standby use. Depende kung gusto kang mag 13.8 po mga lods. So, yun ang una sa pag-setting sa voltage. Importante yun mga lods. O yan. Pangalawa, dito po sa positive, yung pagsisetting ng isa. So ano yung setting sa isa? Sa current po, mayroon pong setting current. Ilong press mo lang ang positive dito. Long press, 3 seconds. Yan. Ang nakalagay po dito sa default 25 ampere. So pwede mong pababaan. Depende po sa inyo, may limit. Pero ang nakalagay dito is maximum 25. So okay lang kasi meron naman tayong protection dito sa green nakalagay. So meron magbabantay. Tiningnan ko ito, nakalagay 30 po. Makita ba? May nakalagay dyan, 30. Makita ba? Palapit ko pa. Bukan 30 ampere po ito, protection. Tapos, ano naman po dito sa pangatlo na setting. So ang pangatlo na setting, meron po siyang advantage na tinatawag nating LVD protection sa output. Sa output mga lods. Ang purpose dito sa output, may sinabi dito na kapag isetting mo ito sa 12 volt, kasi meron po itong 12 volts dito sa pangatlo dito. Kapag ginamit mo ang 12 volts dito at siniting mo sa 12 volts dito sa pangatlo na negative, wala pong supply na 12 volts na papasok po dito. Kaya ibig sabihin, pwede mo itong gamitin mga lods bilang LVD. Tapos lagyan mo lang ng SSR. So ano kung ibig sabihin? So mamaya makikita. So isetting natin. Ilalagay natin sa 12 volts yung sinasabi natin na LVD para dito sa output sa 12 volts mga lods. So isetting mo long press sa negative. Long press. So yung nakalagay. So isetting mo ito sa 12 volts. Yan, nakalagay 12 volts mga lods. Yan. So hayaan natin. So yun, nakasiting na sa 12 volts. So ang ibig kong sabihin, kapag ginamit mo itong 12 volts dito at bumaba ang voltahe sa 12 volts, mawawala po ang supply dito sa 12 volts kapag umabot yan sa 12 volts. Kaya pwede mo itong gamitin bilang LVD protection mo mga lods. Tapos accurate po ang voltahe po dito sa tagiliran. Kung ano yung voltage na pinasok mo sa dito sa ROXB natin, ganun din ang lalabas po dito sa kabila. Pero pag umabot sa 12 volts yun, hindi mo na pwedeng gamitin. Ma-stop siya. So, paano siya gamitin? So, ipindot mo siya dito mga lods. Makikita ka na pula dito. So, pindutin natin. Kapag lumabas po ang pula dito, yan, pwede mong magamit ang 12 volts dito. Pero pag hindi na yun lumabas dito, hindi na magagamit mga lods. Pero paalala mga lods, ang battery, makikita mo, 12 volts na lang ang battery kasi hindi ito magandang klaseng battery, medyo nasira na ito. Pero ginamit natin for demo purpose. So, ang voltahe, nasa 12 volts na lang. Oh, ayan, mga lods, accurate. So, para makita, gagamit ako ng digital multitester. Kung pareho ba, mga lods, na 12 volts. So, gagawin natin, i-on ko ito, yung B-side multi-digital tester natin. So, naka-automatic. Lagay natin dyan, makita. Tingnan natin ilang voltahe. Ang voltahe 12.0. So tama si ROXB. Accurate po ang voltahe dito mga lods. Naka 12 volts talaga siya. So ang mangyari dito ngayon, nakasiting sa 12 volts. Yung pangatlo natin na sinasabi. Hindi natin ito magagamit dito mga lods.
ibaba na lang natin. Kasi nga 12 volts ito. Nakasiting tayo sa low voltage disconnect na 12 volts. Babaan natin kasi subukan natin gamitin dito. So balik tayo dito. Long press sa negative. Kasi 12 volts na lang ang battery. Yan. Long press. So ilalagay na lang natin siya sa 11.8 para magamit natin siya dito. Okay, 11.8 standby lang tayo. So ayun, okay na. Tapos pindutin natin itong para makita nakapula dito sa tagiliran. So mawawala, ibig sabihin wala ng 12 volts na papasok dito. Pindot ka ulit dito sa negative. Yan, umilaw mga lods. Ibig sabihin pwede kang gumamit ng 12 volts. So ngayon, lagyan na lang natin ng 12 volts na bulb para makita. So ito mga lods, naka 12 volts po ito. 12 volts, 5 watts. So itatapping natin siya sa output. Sundin mo lang ang polarity, positive, negative. So nalagay na natin mga lods. Yan. So hindi siya iilaw kasi hindi naman natin pinus button dito at saka hindi lumabas yung indicator dito na point na red. So i-push button natin para makapasok yung 12 volts dito mga lods. O yan. O. Pwede mong gamitin mga lods. O biglang nag-shut off kasi bumaba po ang battery natin. Napakadali. So yun ang ibig kong sabihin kasi damage na po itong battery. So wala tayong gagawin. Adjust pa natin para magamit. So long press. So ilagay na lang natin siya sa 11.5 para makita na umilaw tong bulb. So ayan, 11.5 setting para magamit natin. Kasi sira, madali. Oh yan, umilaw. So off natin muna. Okay. So yun po, mayroon kang protection dito sa LBD protection. Pwedeng gamitin mga lods. Ito, lagyan mo lang ng LBD, gagamitin, lagyan mo lang ito ng SSR. Pwede mong magamit, kung pwede mong ilagay sa input sa power inverter o sa output mong ilagay, depende sa klase sa SSR. Mayroong SSR na DC for DC para doon mo ilagay tapping sa input sa power inverter. Pero kung DC-AC ka na SSR, doon sa output mo ilalagay. O yan, o makikita, ilan na lang ang voltage pong natitira. 12 volts, pindutin natin para makita. Ilaw ba? O yan. So pwede, malamang meron kang pang emergency. Increase kahit maliit pang battery mo, kayang-kayang pailawin dito. So 11, o makita mo, 11.6. Pag umabot yan sa 11.5, wala, hindi na magagamit. Kasi nga, sira itong battery natin. So makita naman, 11.6 pa ang natitira. Kapag umabot yan sa 11.5, masya-shut off yan mga lods. Kasi ang setting natin doon, 11.5. So, pwede mo rin i-shut off mga lods. Oh, yan. So, tingnan mo, 11.6. Ang dali po niyang nalubat. So, ang next natin gagawin, pwede bang gamitin ang USB dito? Pwede mga lods. So, pakita ko sa inyo. Sample. So, ito, meron akong flashlight na naka-USB type. So, para makita. So, ito yung maganda dito sa Roxby natin na back controller. Marami pong pwedeng gawin. Kahit wala kang solar panel, battery lang, pwede na. Pang emergency kung mag-run out, pwede. Lagay mo lang dito. Tapos, ang battery nga, naka 5S, sira pa, pwede na. How much more kung nasa 20 AH o 30 AH, pwede na. Pang emergency light sa bahay, mga lods. So, ito, subukan natin ilagay kung mag-charge ba siya dito sa USB. Ito yung gusto ko sa kanya. Meron po siyang USB. O ayan mga lods, nag-indicator yung red, nag-charge. Pero mas maganda, cellphone ang gagamitin natin para mas effective na magagamit natin. So tatanggalin ko, palitan natin ng cellphone, mag-charge ba. So mga lods, ito cellphone po ito mga lods. O, susubukan natin, battery ang gamit, mag-charge tayo dito sa cellphone natin. Kahit sira itong battery natin, naka 5 AH, sira pa. Pero tingnan natin, magkakarga ba. Tapos ang battery nasa 12 volts na lang. So isaksak natin ang USB. Okay, yan. O yan po mga lods. O 40% ang battery. Kaya. Tapos ang battery, makita ba dyan? Ilan battery natin? O 11.8 mga lods. O nagkakarga po ito. So isa pa mga lods. Yan, saksak natin. O yan. So, yan ang maganda dito mga lods. Kahit battery lang ang gamitin mo, pwede kang magkarga. So, gagawin natin para mas makita rin natin ito.
Susubukan natin sa solar panel. Kaya bang magkarga na walang baterya? Sabihin natin, wala po itong battery. Sa solar panel tayo kukuha ng supply kung pwede ba niyang pailawin ang bulb at itong cellphone natin na isa-charge natin. So yun ang maganda po. Subukan natin. So mga lods, dito po makita nyo may LED po tayo dito. So ang gagawin natin sa LED, tatanggalin natin itong input sa solar panel. Tapos ilagay natin dito. Kasi gusto natin malaman kung gagana ba itong bulb na 12 volts at itong USB na gagamitin natin sa cellphone na walang battery. Yung solar panel ang gagamitin. Tapos napakahina na lang sa solar dito mga lods kasi hapon na. Nasa 1 ampere na lang. 12.3 ang voltahe sa battery. Tapos naka 1 ampere ang IMP. Tapos ang gagawin natin, ilalagay natin siya dito na walang battery. Tatanggalin natin ang solar panel at ilipat natin dito. So yan po. Tanggal na natin mga lods. So ang gagawin natin, itataping natin ang solar. Yan, ang Ilijoy. Tingnan nyo, meron siyang supply sa battery. Pero shut off siya mga lods. Kasi ang Ilijoy, kailangang may supply sa solar panel. So yan, nakita nyo, nag-shut off. Kahit nakasupply pa sa battery. Umilaw na. Umigo yung isa. So yan, makita nyo na, umilaw kagad. Yan. So i-shut off natin. Yung sinasabi natin, shut off na natin dito. Yan. So shut off yan mga lods. Tapos ibalik natin. So yung sinasabi natin dito, yan, makita nyo din sa baba, wala akong battery. Solar panel, tinanggal natin yung input sa Ilijoy. So, isa pa, switch on natin dito. Yan. Milaw mga lods, lakas. Kahit 5 watts lang ito. Yan, milaw. Tapos off natin. So, pwedeng gamitin kahit walang battery mga lods. 5 watts na lead bulb, 12 volts na gamit. Ngayon, susubukan natin. Pwede ba tayong makapagkarga sa solar? Sa USB, gamit na solar panel. So, balik tayo sa cellphone. So, dito po ang cellphone. Isaksak natin sa USB kahit walang battery. Okay? Yan, tingnan natin. Yan po mga lods, nagkarga yan. Kita nyo. 31% na lang po ang cellphone. Kinakargahan kahit walang battery. Solar panel lang ang gamit. Kaya marami kang pwedeng gawin dito mga lods sa Ruix B na gamit natin. Tapos, take note napakamura. 1,200 lang. Tapos kaya, 400 watts ang pwede mong gamitin. Ito, Ilijoy, 400 watts. 1,600, meron pang 2,000 sa mga serial. Tapos, ang Ilijoy walang blower o exhaust fan. Makikita naman wala, kailangan mong lagyan. Napakainit po sa Ilijoy kapag ginamitan mo ng 400 watts na wala pong exhaust fan. Pero dito sa Ruix B natin, sa back converter natin na controller, meron pong exhaust fan. Madali po siyang lumamig kaagad. Kaya pwede. Habang kinakargahan po. So, balikan natin mga loads. Tanggalin natin at ibalik natin. Yan. 32% nagkakarga. Kahit walang baterya. So, napaka-useful gamitin sa Ruix B mga loads. So, isa pa, switch on natin itong bulb para makita nyo. Yan mga loads. Napakalakas po sa ilaw. Shut off natin. Ayan. Tapos yung isa, karga tayo. So yan po, ito yung pinakamaganda na na-discovery ko dito sa Ruix B. Tanggalin natin Ruix B. Yan, tanggalin natin itong charge natin. Yan. So mga lods, kung una ko pa lang itong na-discovery, mas mabuting ito na lang ang binili natin. Mas nakakatipid pa tayo mga lods. Kasi kung bibili ka dito ng dalawa, kaya kang gumamit ng 800 watts. Compare doon sa Samdol natin na binili na almost 4,800, may shipment pagkasali, 5,000 ang magasto mo. 800 watts, pareho lang po mga lods. Tapos ito, dalawa lang kailangang bilhin mo. 1,200, dalawa, 2,400. Pwede ka nang gumamit ng 800 watts na solar panel. Tapos, take note mga lods, halos magkapareho lang po ang lakas nila at saka sa Ilijoy. Pero, para mas ma-prove natin na magkapareho po sila, pag dumating po yung clock meter natin na para sa DC, kasi wala tayong clock meter para sa DC, hindi natin makita yung ammeter. Pero dito may clock meter po ako sa DC para makita nyo naman dito sa kabila. Ito yung ginamit ko muna mga lods. Pero nang nakita ko halos
pareho lang po ang lakas sa Ilijoy at doon ginamit natin na Samdon inverter. Tapos isali ko pa, may nagsasabi dito na hindi daw tama yung power at saka yung ampere o hindi po accurate. Totoo po sinabi nila. Ang masabi ko, overrated po siya. Sobra po ang taas pero hindi naman totoo kasi makikita ko gumagamit ako ng parameter na DC. Pero pareho po sila ang tatlo. May konti pang lakas na maliit ang Roxy na charger natin mga lods. Kaya possible. Dalawa po. Bibili ako ng isa. Next po, kung sakaling dadating yun, pagkita natin, dalawang Roxby gamitin natin sa 800 watts na solar panel. Tapos pakita rin natin kung gaano kataas. Iko-compare natin siya sa totoo. Hindi dito kasi overrated po ang nakalasiting po dito sa loob. Pero okay lang yung overrated kaysa underrated mga lods kasi mahina. Kung na-underrated, hindi na tayo gagamit dito kung underrated siya. Pero maganda, competent po ang Ruix B. Palaban po si Ruix B mga lods. Kapareho lang sila sa Ilijoy at sa Samdon na gamit. Kaya station na naman sa parto, ilalagay natin ang dalawang Ruix B gamit ang 800 watts na solar panel. So sa mga kalods natin, kung may gusto po kayong itanong dito sa Ruix B, paki-comment po doon sa baba mga lods. At huwag niyong kalimutan pong mag-like, mag-share, mag-subscribe po sa channel natin mga lods. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa panonood.